Another day mga kakulitan. So ito nga pala yung kaganapan kahapon, araw ng Lunes. So ito yung routine ko tuwing umaga, ang uminom ng barley. So kung itatanong mo kung anong lasa nito, lasang matcha nga siya na unsweetened. So kung hindi ka pa sanay, ay talaga namang mangingiwi ka sa lasa. Pero ako, medyo nasasanay-sanay na rin. Kaya kahit papano ay nakakaya-kaya ko nang uminom nang hindi ako ngumingiwi at kailangan ko talaga to sa katawan ko. At dahil Lunes ngayon at may summer class si Ate Yvonne ay inayusan ko na yung buhok niya dyan. Yan ang routine namin araw-araw. Ayusan ko siya ng buhok pagkatapos niyang maligo at pakakainin ko siya, ihahatid at susunduin ulit. May kwento nga pala kung bakit siya napa-enroll sa summer class. Pumunta kasi kami sa orientation ng isang araw at akala ko talaga ay simula na ng enrollment sa school. Yun pala, ibang enrollment pala yung napuntahan namin dahil enrollment yun para sa summer class. Syempre nandun na kami, ano pang gagawin kundi i-enroll na lang siya. Parang gusto ko na nga mag-back out dahil gusto ko na magsisi bakit ko pa siya in-enroll dahil syempre diba summer vacation ngayon, so supposed to be nagpapahinga dapat ang mga bata at ang mga nanay maghatid at sundo. Isa pa ay napakainit naman talaga. Ang pasok niya kasi 8 AM to 12 PM. Kaya talaga namang tik-tik ang araw kapag sinusundo na namin siya ni Manong Maliit. Kahit bagong ligo lang kami pag nagsundo ay talaga namang tagaktak ang pawis namin sa napakainit na panahon at naaawa ako kay Manong Maliit kaya kinakarga ko na lang siya, hindi ko na lang siya pinagbibisikleta kapag pauwi, pero pag papasok pa lang ay pinagbibisikleta ko siya dahil kahit papano ay kaya-kaya pa naman ang init. So pag ganitong pang umaga si Ate Yvonne ay hindi ko talaga siya hinahayaang hindi mag-breakfast sa umaga kahit itlog lang ang ulam. Hindi kasi talaga magandang gamitin ang utak natin sa school kung walang laman ang ating tiyan. At dahil gising na nga si Manong Maliit ay nagpapalambing naman talaga ang batang yan. Gusto niya yakap-yakap ko lang siya. Ayaw niya pang magpaiwan, ayaw niya pang kumain, ayaw niya pang maligo, at ayaw niya rin akong patayuin. Kaya naman pinagbigyan ko na muna siyang yakap-yakapin dyan. Ang sarap naman talagang yakapin ng mga baby pag ganitong mga toddler pa lang. At di mo na mamamalaya na palaki na sila ng palaki at hindi mo na sila kayang buhatin. Kaya naman lahat ng anak ko ay sinusulit ko talaga kapag baby pa sila hanggang toddler days nila or toddler moments. Kasi sa totoo lang, napakasarap ng yakap nila. Yun ang nagpaparelieve ng ating mga stress. At ayan na nga, ihahatid na namin sa Ate Yvonne at sa mga oras na to ay medyo mainit na pero kaya-kaya pa naman. Kaya pinagbike ko na dyan si Manong Maliit at sinuotan ko na rin siya ng jacket dahil masakit sa balat yung araw or yung init ng araw. Nakasombrero pa nga din yan para naman maproteksyonan ang ulo niya. Tingnan nyo naman yung araw, grabe. Samantala dati naaalala ko kahit alas 10 na ng umaga ay kayang-kaya pa rin talaga ang init at hindi pa ganun kainit sa balat. Pag pinagmasdan mo talaga yung mga nangyayari sa kapaligiran mo at sa mundo ay talagang mag-aalala ka, mangangamba at matatakot din. Kung kaya ko lang talagang sabihin sa mga tao na magtanim ng mga puno at iwasan ang mga pinagbabawal, lalo na yung mga pagsira sa kalikasan, ay gagawin ko talaga para naman magkaisa ang mga tao. Kaso kahit gaano pa karaming tao ang nagmamahal sa kalikasan ay may mga tao pa rin talagang opposite yung pag-iisip. Lalo na yung may mga itinatayong mga negosyo, talagang hindi sila magpapapigil dahil talaga namang gagawa ng mga infrastructures without meditation. Taray, English yun na. Huy! So ayan na nga, nakarating na kami sa school nila Ate Yvonne at ayan, napakalawak ng school na to. Pero sa ngayon parang halatang hindi pa talaga siya nalilinisan dahil wala pa naman yung brigada eskwela. At ang maganda dito sa school nila dahil sa part na yan na may tambayan or waiting area ng mga magulang ay malilim naman talaga dahil napakaraming puno. Yun nga lang, kailangan din ng pag-iingat dahil matanda-tanda na rin ang mga puno na yan. At dahil tagbunga ngayon ng mga mangga ay bigla-bigla na lang bumabagsak ang mga mangga or ang mga bunga ng mangga dyan. Yung batang naka-white pala, ayan pala yung kagrupo ni Ate Yvonne at yung isang naka-pink ay classmate ni Ate Yvonne ng grade 3. Pagkahatid namin kay Ate Yvonne at pagka-uwi namin sa bahay ay inintindi ko na kaagad yung uulamin namin. Ang ulam pala namin ngayon ay ginataang kalabasa na may sitaw. Nakalimutan ko rin palang bumili ng dilis or yung tuyo na dilis dahil ilalagay ko sana kaso nawala sa isip ko habang papauwi kami dahil ang nasa isip ko ay makauwi na kami kaagad dahil napakainit. Pero okay lang naman dahil ginataan naman to, sure naman na masarap ang kalalabasan. Medyo nahirapan akong mag-video dyan dahil
dahil umaalog yung lamesa namin. Kaya umaalog din yung phone holder ko. Kaya naman, in-stop ko na. At ayan, fast forward ko na lang. Tapos ko nang hiwain tong mga to. At maya-maya rin ay naluto na ang aking ginataang kalabasa na may sitaw. Ang sarap naman talaga. Nauna na rin kaming kumain ni Manong Maliit dahil talaga namang nagutom na kami. At kinahaponan, eto na nga, sinundo na namin si Ate Yvonne. Nagpahinga muna kami dyan sa tambayan dahil napakainit naman talaga. Buti na lang at bagong ligo dyan si Manong Maliit kaya wala siyang topak dahil fresh na fresh siya. Lagi kong kinakumusta si Ate Yvonne kung anong nangyari, anong ginawa nila sa school. Kaya eto naman, pinakita niya sa akin yung binigay sa kanilang snack. Kaya sabi niya, ang dami na daw laman ng bag niya, kaya hindi niya nakain yung pinabaon kong mga biskwit. Parang chichirya nga pala yan, pero siguro healthy naman to dahil bigay naman ng school. Dalawa nga yung binigay sa kanilang ganyan at pinapakita niya sa akin na meron din daw palang mga buns. At sabi niya ang sarap-sarap daw ng buns. At kaya naman pala masarap ay milky buns naman pala yun. Si Manong Maliit ay hindi talaga nagpahuli. Hiningi niya yung isang chichirya ni Ate Yvonne at siya na ang kumain. So hindi ko na nabidyohan yung pag-uwi namin. At pag-uwi namin ay nakita ko si Manong Maliit na sumasayaw-sayaw dyan dahil nakarinig ng tugtog na Macarena sa labas. Pakabibo naman talaga ng bebe ko na yan at kinagabihan nga ay kumain kami ng Indian mango at sinausa namin sa bagoong. Hanggang dito lang muna.